Hello, Sagittarius. Salamat sa pagbisita o maligayang pagbabalik. Ito po ang ngayong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ng Sagittarius. Kung nyo lamang po nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na mensahe ang siyang makakarelate tayo. Kung hindi nakarelate ngayon, maaaring sa susunod. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ng next sa pag-upload. Maaaring may mensahe doon. Kung hindi man dito, ang ating mapupulot. Maaari din na meron tayong mapupulot na mensahe sa isa sa mga card, parang epiphany moment. Usually, nasa isang card lang yan. Tapos, mensahe mula sa oracle na narito sa deck na ito. Nakukunin natin sa dulo. So, um, steady ka lang dyan. Ano ang ganap sa love life ni Sagittarius itong buwan ng Mayo? Ito po ay para sa buwan ng Mayo. Anong ganap? Merong napurnadang plano? Delay sa isang plano? Hindi maisakatuparan na isang plano? I don't know kung anong plano yan. Pagdating sa pag-ibig, kung ikaw ay single, maaaring plano upang manligaw, plano upang sagutin ang iyong kinakasama, iyong boyfriend, girlfriend. Puwede din naman na plano ng kasal. La, the Empress in reverse. Hindi matuloy-tuloy, yung iba sa inyo maaaring nire-redirect kayo ni universe sa isang bagay, kaya hindi matuloy-tuloy kung ano man itong plano na ito. Puwedeng plano kasi ng kasal yan, puwedeng plano ng pag-settle down, planong bumili ng bahay para sa pagbuo ng pamilya. Hindi ka hindi siya matuloy-tuloy, siguro dahil isa sa inyo um, hindi willing mag-let go. Kasi kailangan hindi matuloy-tuloy ang migration kasi yung isa sa inyo hindi willing umalis sa trabaho. Hindi matuloy-tuloy kasi yung isa sa inyo hindi willing iwan yung parents niya, gano'n. So, yung isa sa inyo, mukhang ikaw, Sagittarius, ay giving yourself way too much, stretching yourself way too thin. Yan ang Empress ng reverse. Bigay todo, hanggang ikaw na yung nauubos. Pwedeng ganun. Pwedeng yung partner mo siya yung hindi willing na magsakripisyo. Kaya, ang ending, ikaw ay magsasakripisyo. As a result, nagiging dahilan upang hindi ka parang you can't get yourself na hindi mo mapuwersa yung sarili mo na umuo sa isang bagay na like yung kasal nga, umuo sa isang bagay dahil nga yun lang sinasabi ng mga tao sa paligid nyo na dapat gawin. Pwedeng gusto mo mag-soul searching o hindi ka makapag-soul searching. Gusto mo mapag-isa. Yung iba sa inyo gusto mo mapag-isa pero hindi mapag-isa. Kasi maraming gumugulo sa paligid. Maraming distractions, kumbaga. Pwede din na pabiyahe ka na, travel overseas para makasama mo yung partner mo. Pwede din na ikaw yung nasa overseas tas uuwi ka na pero hindi matuloy-tuloy siguro dahil kada plano mo na umuwi na ng Pilipinas merong nangyayari sa bahay. Ano yung example niyan? Halimbawa, nadidisgrasya, nagkakasakit, nagkaka-emergency bigla, yung mga bagay na hindi mo inaasahan and hindi mo naman talaga dapat pinaggagastusan ay pinaggagastusan mo. Maaaring yung iba kaya hindi mo maiwan-iwan, eh. Merong isang bagay na hindi mo maiwan-iwan, may kinalaman siya sa pera. Na kung ikaw ay tatanungin parang gusto mong sabihin na, "Just leave me alone." Kasi ewan ko, nauubos yung pera mo, yun yung nakikita ko, Naubos yung pera mo, nawawalas yung pera mo, puwede din na yung pinaghirapan mo ay nauubos. Ang Empress in reverse dito tas Ten of Coins pa na huling-huli dito sa first layer nito kasi ka-clarify na lang natin 'to sa babae. Ah,
para yan ang ending. Ten of Coins. Alam mo yung Ten of Coins, financial stability, upright. Pero reverse siya nakuha. So, maaaring, yung mga pinaghirapan mong mga bagay na akala mo, parang, stable na eh. It's either bigla-bigla mawawala o parang napabayaan. Kaya hindi you can't get yourself na mag-ano pa, magbawas kasi kailangan pang magsakripisyo. Puwedeng iba sa inyo single parent. Single parent na hindi magawa-gawa, hindi maka-cross the bridge baga. Hindi magawa-gawa yung mga gusto niya mangyari. Hindi isakatuparan yung mga plano niya kasi marami pang kailangang bigyan, bigyan. Speaking of sa hindi maisakatuparan. Siguro itong May darating na sa point na bahala na si Batuan, uuwi na ako ng Pilipinas, puwedeng gano'n. Bahala na ako walang pera, kung hindi pa sapat yung ipon, uwi na ako, puwedeng gano'n. O puwede din na bahala na kung ano man ang sabihin ng mga kapamilya ko, pero pupunta na ako abroad kasi I'm gonna meet the love of my life, gano'n. Puwede din kasi na hindi matuloy-tuloy kasi walang enough ipon para matuloy yung pag-alis o pag-uwi, whatever that. Looking towards the future kasi 'to, eh. Parang may travel siya na may travel na associated with it. Pero ang downside nun, nung travel na yun o whatever success that you are planning, ang kapalit nun ay hindi siya equal give and take. May sakripisyo from your end, may kailangan kang i-let go, at maraming amuyo, maraming magulo sa paligid at may pera na involved. May sakripisyo. Halimbawa, yung iba sa inyo, matatouch nyo yung savings nyo. Magaglalaw nyo yung savings nyo. And siguro, bago dumating yung May, or nung April, parang maraming panghihinayang, hina ng loob, kung single ka man, hindi mo ma-approach yung tao na gusto mo, pwedeng ganun. Pero pwede din na wala kang action na ginagawa para ma-appease o para mag-agree kayo ng partner mo. Halimbawa, napagdesisyonan niyo na bumili ng bahay, o kaya napagdesisyonan niyo na uuwi ka na nga, napagdesisyonan niyo na pupunta siya sa ibang bansa, yung mga gano'n. May major life decision na kailangan gawin ng April, pero mukhang hindi siya nangyari. So ngayon, maaaring may pagsisisi sa part mo na parang ba't hindi ko yung ginawa. Alam mo yun, tingnan mo, nasusunog siya. Ito yung monk na na nag-sacrifice ng sarili niya para sa greater good of all. So, maaaring may sakripisyo kang gagawin. Hindi siya nangyari. So, pwedeng, nasusunog ka na, kung interpret mo siya at titingnan mo, parang burning down inside, kumbaga. Nagsisisi ka na hindi mo ginawa yun, nagsisisi ka sa mga desisyon mo ng April, kaya nitong May, parang gusto mo na lang, bahala na si Batman, gawin na natin yan. Mas malakas yung loob mo. Ironically, kasi last month, yun yung Aries season, yun yung malakas ang loob. Pero mukhang ngayon pa lang siya magmamanifest. Pwede din na nabuo na yung lakas ng loob mo last month. Pero ngayon mo siya totally yung gagawa ng action. Siguro last month, ang ginawa mo lang, let's say, nag-apply ka ng visa, ganon. Tapos ito ngayon, ito na yung pag-alis mo, itong May. Alam mo yun, na stretch way too thin ka, pagod or pagod ka dahil ang daming hinihingi sa'yo. Pagod ka dahil ang dami mo sinasakripisyo. Pero hindi ka natatakot na mawalan, lalo na kung para siguro to sa mga taong mahal mo. Pero meron pa ditong two of coins eh, dyan na juggle mo. Hindi ko alam kung ano pa yung binabalanse mo. Yung iba, siguro yung iba sa inyo, merong may
may tinatago na, ang tawag doon ng kaibigan ko, wallet sa balat. May tinatagong pera na hindi sinasabi sa partner. Kaya siguro confident ka na gumawa ng move kasi meron ka pang ipon, meron ka pang sapat na ipon. Meron ka pang hindi mai-let go, hindi ko alam, meron kang love child na hindi mo inaamin sa partner mo. Pwedeng ganun eh. Hindi siya applicable sa lahat ha. Kunin niyo lang po kung ano yung naka-relate kayo. Kung hindi naka-relate sa inyo yung love child, tabo niyo yun. At huwag niyong isipin na may love child yung partner niyo dahil sinabi ko na may love child. So, huwag kayong mag-base sa kapraningan, sabi-sabi, gano'n. Magpa-personalize reading kayo kung gusto niyo para malaman natin yung sa sitwasyon niyo mismo. Meron sigurong pwede din namamangka sa dalawang ilog. Pero not necessarily na na si Sagittarius yun. Not necessarily na dalawang tao, dalawang lover. Pwede din kasi siyang i-interpret as namamangka sa dalawang ilog. Ang third party is yung workaholism. Ganun. Wala nang quality time kay partner kasi nga, OA magtrabaho. Mahilig sa kumita ng salapi. Ganyan. Pwedeng ganun yun. Yung dalawang ginajuggle niya doon. Pero kung ano man yung isa doon, it's either hindi mo na ma-let go, ayaw i-let go ni Sagittarius, at nagiging pa siya, hindi niya sinasabi sa partner niya. Hindi niya sinasabi sa'yo kung cross-watcher ka. Pero pwede din na um, hindi mo bitawan ni Sagittarius kung ano man yung kailangan niyang bitawan simply because hindi pa malinaw sa kanya ang mga bagay-bagay. Gusto niya clear muna ang return on investment bago siya mag-invest, yung ganon. Isa sa inyo maaaring yun nga, leave me alone, wag niyo akong kausapin. Gusto ko mapag-isa. Yung mga non-communication o nangaaway ka ng tao sa paligid mo kasi nga gusto mo wag kang pakialamanan sa desisyon mo, may tinatago si Sagittarius eh. Hindi ko alam kung anong tinatago ni Sagittarius. Pero meron siyang gagawing bagay na bago. Magte-take ng leap of faith si Sagittarius. At malakas ang loob niya na magsakripisyo ng mga bagay-bagay. Malakas ang loob niya para iwan yung mga bagay na hindi na nakakatulong para sa kanya. So, ikaw, Sagittarius, maaaring mabubuo dismay yung lakas ng loob mo kasi may napurnada kang plano last time. Yung napurnadang plano na yan, pinagsisisihan mo na hindi mo siya nagawa. So, this month, mukhang mag-gather mo na yung courage mo para, para gawin yan, mag-take ng leap of faith. Bahala na kung magalit yung mga tao sa paligid ko. Bahala na kung kasi may mga napurnadang mga bagay. This month, pwede pa ring mapurnada kung wala kang gagawing aksyon kasi may Ace of Cups na reverse dito. Maaaring ipaparamdam na sa'yo ng universe na go na, ituloy mo na yan, pero magdadalawang isip ka pa din kasi may pera na involved. Pwede kasi nga na, yun nga, travel ka overseas, mag-a-apply ka ng visa, may pera na, na kapalit para lang makamit mo ang iyong inaasam na, let's say, wedding. Pwede din na, yun nga, yung makarating ka doon sa lugar ng partner mo, may kinakailangang investment. And, I'm not saying na manghuhut-hut siya sa'yo, pero pwede din ganun. Pero ang nakikita ko kasi dito, it's more of, kailangan mo maglabas ng pera para magawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Kung wedding man ito, may pinagsisisihan maaari from the last month nga, last season, which is Aries season, na hindi mo nagawa entirely. So, ngayon, gagawa ka na ng paraan para magawa mo yun, pero may involved na paglalabas ng pera. So, halimbawa, yun nga, kung mag-travel overseas, kailangan mong maglabas ng pang-apply ng visa. Hindi ganun kamahal ang pag-apply ng visa. Kung kinakailangan mong maraming lalakarin ng mga bagay,
Gusto mo mapag-isa, hindi natutuwa sa'yo. Hindi ko alam kung ano 'to, hindi ko alam kung may current relationship ka ta's aalis ka, pupunta ka towards a new relationship. Alam mo 'yun, yung uncoupling, conscious uncoupling na tinatawag, yung maghihiwalay na kayo ng love of your life kasi hindi na kayo meant sa isa't isa. Tapos ikaw kailangan mong umalis dun sa bahay and so kailangan ng pera para mag-down ka dun sa bago mong bahay, yung gano'n. Merong missed opportunity in love. At sa sobrang dami na ng mga what ifs, could have beens at pinagsisisihan ni Sagittarius sa buhay niya, mas malakas yung ano niya, mas malakas yung both kumpiyansa at pananalig sa sarili na this May magkakaroon na ng liwanag ang lahat o magkakaroon na ng kumbaga action movement moving forward si Sagittarius. Maaari mag-cause ito ng argument sa ibang tao, away, magko-cause ng away, pero nagsisi na enough si Sagittarius. Merong life-altering na desisyon na gagawin ka ngayon. Okay, hingi tayo ng advice mula kay Universe. Advice para kay Sagittarius. Anong gusto mong sabihin kay Sagittarius? Advice. Don your witch hat. Ayun na nga. Ito ay ang tamang panahon para huwag mawala ng kumpiyansa sa sarili at gawin na ang mga bagay na gusto mo nang i-manifest. Kasi oras na para isakatuparan, oras na para mag-take ng action para para matupad kung ano man yung pinapangarap mo. Kasi kung pinapangarap mo na makasama ang iyong pamilya, matagal nang ka nilang pinapauwi, hindi ka umuuwi. So, ito na ang tamang panahon to manifest that. At wala yung magician dito, pero ito yung magician eh. Magician to eh. Manifesting, you have all the resources that you need to make it happen. At nasa iyo din ang baton ni Darna at mamamanifest mo ang bagay na gusto mo. So, iwan ko na yun dun, Sagittarius. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. Like, share, and subscribe lamang po. And see you soon. Bye-bye.